Kung natatandaan nyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismong plenary natin, inimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Banadera, nangako sila na i-compute yung pong 4th regulatory period. Naganap ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. Alam nyo, pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa 3 commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Florecinda Baldo Digal. Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan. Sino ba po talaga, Mr. Speaker, ang talagang pinapatukuyan nyo rito? Ito po pong Energy Commission natin o yung Meralco? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, my dear colleagues. I rise on a matter of personal and collective privilege. Noong nakaraan pong mga araw, akin po nabasa sa pahayagan yung posibleng pagbabalik ng Meralco ng 16 billion refund sa ating mga consumers. Laking tuwa ang aking naramdaman nang makita ko ang title ng balita dahil aking inaakala na ito ay bahagi ng ating pinaglalaban na mahigit 100 bilyong refund na dapat ibalik ng Meralco sa mga consumers. Subalit laking gulat ko, Mr. Speaker, mga kasama dito sa Kamara at sa ating mga kababayan, dahil nung binasa ko na ang laman ng balita, ay ito pala ay hindi bahagi ng ating pinaglalaban na refund sa mga consumers, kundi bahagi ng isang anticipated lapse period para sa 5th regulatory period for the year 2022 to 2026. On October 30, 2024, Meralco announced it might refund up to 16 billion once the ERC settles its much delayed rate reset. At sinasabi din sa news na ating nabasa that suspended ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, and by the way, siya po ay nakabalik na. Maraming salamat sa ating pong Pangulo ng ating bansa at kay Secretary Bersamin dahil nakabalik na po si Mona Lisa sa ERC. That the ERC has already decided to forgo the 5th rate reset. Wala na raw 5th computation. Wala na raw po yung ating pong pagkukompute na naman. And fix the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 cents kilowatt hour. What? Wala nang computation sa 4th regulatory period. Wala pa ding reset sa 5th regulatory period. Kung natatandaan nyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismong plenary natin, inimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Banadera, nangako sila na i-compute yung pong 4th regulatory period. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19th Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Kinwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamamayan? Ang ibig sabihin, mga kababayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila magre-reset o sa mas magandang lengguwahe, di na sila magko-compute at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba to, ERC? Alam nyo, pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa 3 commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Florecinda Baldo Digal. Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago.
Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa. Dahil sa inyo patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco. Ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng kongresong ito, upang sa gano'y pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period. Sadya kayong mapagsamantala. Di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026, sinabi nyo lapse na agad. Bakit? Magkano ang dahilan? Malaki ba? Mr. Speaker, ang ganitong kapabayaan ng ating mga commissioners ng ERC ay hindi mapapahintulutan ng representanteng ito. They need to answer back to the Filipino people. Ang kanilang mga aksyon na nagbigay ng perwisyo sa ating mga kababayan sa mahabang panahon must be confronted by this Congress. Nais ko sana i-detalye sa inyo ang mga bagay na may kinalaman sa overcollection sa atin ng Meralco. In connivance with selected commissioners of ERC na umabot na sa lampas 100 bilyon dahil sa double inflation na singil nila sa ating regulatory asset base and the weighted average cost of capital. Dalawang inflation. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pa pwede. Ang sabi niya sa ERC, sa desisyon ng Supreme Court, give the consumers electricity in the least cost manner. Pero ang ginawa ng ERC, double inflation, double interest, doble ang kita. Tapos ang simpleng explanasyon ay nais ko ilahat sa inyo kung paano tayo sinisingil ng Meralco kada kilowatt hour na ito ay kinocompute sa pamamagitan ng tinatawag na regulatory period. At ito po ay naaprubahan ng ERC upang malaman magkano ang sisingilin ng Meralco sa taong bayan na naaayon sa tamang komputasyon kada 4 na taon. Mula nang maaprubahan ng EPIRA Law na siyang pinagmula ng ERC na siyang gumawa ng polisiya ng taripa para singilin sa taong bayan, meron na po tayong 3 regulatory period. First, second, third regulatory periods. Dapat po ay nasa 5th regulatory period na po tayo. Pero dahil sila diyang di-compute ang 4th regulatory period at ang 5th regulatory period, upang sa ganon ay di mabago ang mataas sa singil ng Meralco, di ito magagawa ng Meralco alone. Kasabwat dito ang 3 kasalukuyang commissioners, dating commissioners at dating chairwoman ng ERC. Kaya we need to investigate these public officials. We need to find out the truth about this complex problem about reset process, about regulatory periods and other technical words in the computation of our tariff is really hard to understand. Mahirap po talagang intindihin. So allow me to explain and not to use any deep and technical words. Para simple lang po, mga kababayan and my dear colleagues, mula noong 2012 hanggang 2024, ayaw nilang baguhin yung ating 1 peso and 35 cents per kilowatt hour. Diyan lang naglalaro ang binabayaran natin mula noong 2012 till now. Even the Supreme Court already declared and told ERC not to apply double inflation. Ibig sabihin, if double inflation, dalawa ang interest, dalawa ang kita. Sabi ng Supreme Court, wag. Kaya dahil 1 peso and 35 ang sigil mula noon hanggang ngayon, umabot tayo ng lampas 100 bilyon ang dapat ibalik sa ating taong bayan. Isipin nyo na lang, mula noon hanggang ngayon, piso at 35 cents kilowatt hour. Ayaw mag-compute, ayaw mag-reset. Ilapse na lang daw para tuloy-tuloy ang kanilang ligaya.
The Congress must now must not allow this, Mr. Speaker. Huwag natin itong hayaan. And these commissioners must be held accountable. Ang tagal na po nito. At matagal na rin nila tayong niloloko. Kalahati po ang sobrang singil nila sa atin dahil sa pangunguna ng ERC. Maraming buhay ang nasira, maraming trabaho ang nawala, maraming tao ang imbis na ibili ng pagkain ay binabayad sa kuryente. It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency, honesty, and transparency in the Energy Regulatory Commission. Di kaya ni Chairwoman Mona Lisa Di Malanta ito mag-isa. Hindi kaya ito ni Commissioner Catherine Maceda. 5 ang bumoboto doon. 3 ang bumoboto against sa kanila. With this, Mr. Speaker, I move that these people must be held accountable. And this privilege speech be referred to Committee on Public Accounts. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Dan S. Fernandez to the Committee on Rules for its appropriate action. Bago po natin ilagay sa committee, gusto ko po munang makapagtanong lang ilan. The Honorable Abante is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mukha yatang masyadong matindi ang condemnation ng aking kaibigan, Congressman Dan Fernandez. Hindi ko alam kung kanyang kinokondem ang Meralco o ang Energy Commission. So, sino ba po talaga, Mr. Speaker, ang talagang pinapatukuyan nyo rito? Ito po pong Energy Commission natin o yung Meralco? Hindi naman po ito magagawa, Mr. Speaker, ng Meralco lang. At hindi naman ito magagawa ng ERC ng sila lang. Nabuhatan to, Mr. Speaker, to the highest level. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these 3 commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Mr. Chairman, nakakausap ko yung mga yan. Pumunta po yan sila sa akin sa opisina, kasama si Chairwoman Mona Lisa Di Malanta, upang sa ganun i-explain ang kanilang mga side. At pinangako nila sa akin na magkakaroon ng bagong reset, bagong computation, bagong weighted average cost of capital. Yung 1 peso and 35 cents na simula pa ng 2012, hindi na nila binago, Mr. Speaker. Anong dahilan at ayaw niyong baguhin samantalang sinasabi ng rules ninyo na every regulatory period magko-compute ang ERC? Para nang sa ganun, makita ang lahat ng mga parameters, lahat ng parametro, bakit ito ang taripa na ibibigay natin sa taong bayan. Hindi nila binago. Anong dahilan? Dahil ayaw nilang bumaba ang singil ng kuryente. Ganun kasimple to, Mr. Chairman. Kaya nga sinasabi ko, ayoko nang gumamit ng mga technical words para maintindihan ng ating mga kasamahan, para maintindihan ng ating mga kababayan. 1.35, 1 peso and 35 cents mula ng 2012. Tingin mo hindi na bago yun sa mga panahong ito? 2024 na. At ang gusto nila, Mr. Chairman, aside sa pinangako nila na magkakaroon na ng computation para po sa 2016 hanggang 2022, para sa 5th regulatory period, Mr. Speaker, meron po ngayon, ako nabalitaan, na sinasabi sa news, pati na yung 5th regulatory period, mula 2022 hanggang 2026, hindi na rin sila magko-compute. 1 peso and 35 cents na naman ang kanilang paiiralin, nasisingilin sa ating kababayan. And this is too much. So, Mr. Speaker, ang gusto ko lang itanong dito, sino ba? Kayo po ay tumukoy ng 3 pangalan na masasabi nating culprit sa mga bagay na iyong sinasabi ngayon. Pakitukoy nga uli yung mga pangalan, Mr. Speaker. So sila Commissioner Alexis Lumbatan, Commissioner Marco Romeo Puentes, Commissioner Florecinda Baldo Digal. Sila rin yung mga taong kausap natin dito noong 2019. Dito sa plenaryong to,
na atin pong hinihiling sa kanila na ibigay ang bagong weighted average cost of capital, ibigay yung bagong computation ng bagong taripa ng ating mamamayan. Nangako sila na ilalabas sila. Nangako sila na ibibigay sa kongresong ito. Ano na po ngayon? 2024 na. Magte-2025 na. At ngayon gusto pa nila yung susunod 2022 hanggang 2026. Lapse na naman. Ibig sabihin, Mr. Speaker, abay, 1.35 na naman. Hindi na nila binago at wala na silang intensyon na baguhin pa. Ang tanong, Mr. Speaker, bakit? Magkano? So ang ibig niyo sabihin, Mr. Speaker, ay itong tatlong to ay dapat na ipatawag ng Committee on Public Accounts. Yes. Yes, Mr. Speaker. At hindi lang yan. Yan ba ay sa nababatay sa iyong privilege speech o ang Committee on Public Accounts ay tumawag din ng motu proprio investigation tungkol dito? Yes, Mr. Speaker, because we need to investigate these public officials. Kailangan din pa, Mr. Speaker, na patawag ang Meralco tungkol dito? Well, I think we need to invite also the Meralco, but in public accounts, no, which is headed by Chairman Paduano, it deals with the public officials. And we need to make these people accountable. Malaman po natin, bakit? Bakit ayaw nyo baguhin yung 1.35? Anong meron sa 1 peso and 35 cents per kilowatt hour? Alam mo, Mr. Speaker, ang tao, kapag tinignan ang 1 peso and 35 kilowatt hour, titingnan nila, ang liit-liit naman yan, ano ba naman yan? Pero, Mr. Speaker, sa isang kumukonsumo ng 250 to 300 kilowatt per hour, that is 3,000 pesos to 5,000 pesos already. Tipid na tipid yun. Bombilya, TV, refrigerator. Bakit hirap na hirap ang ating mamamayan? Dahil nga, Mr. Speaker, ayaw ng ERC, ayaw nilang mag-compute, ayaw nilang baguhin yung 1 peso and 35 cents. So, Mr. Speaker, naniniwala kayo na merong connivance ang ERC dito at ang Meralco? Ako naniniwala, Mr. Speaker, that there is a connivance between the two because maaring it takes two to tango eh. Hindi po magagawa to nang wala ang isa't isa. Maaring pong 1 peso and 35 cents, maliit po yun sa mga bilyonaryo na tulad ng may-ari ng Meralco. Pero napakalagi po niyan sa ating mga ordinaryo mga kababayan. Ano po, Mr. Speaker? As a matter of fact, Mr. Speaker, if I may, no? Dahil dito po sa tinatawag na financial statement ng Meralco, lumalabas doon na meron silang tinatawag na provision for refund. Taon-taon meron po silang tinatawag na provision for refund na almost 10 billion a year. So with this na meron silang provision for refund, ang title po noon ay tinatawag na for possible claims. So ibig sabihin, anticipated na po nila na meron talaga na silang ibabalik. And as a matter of fact, Mr. Speaker, nagbalik na po sila ng almost 48 billion. Pero these are not enough. Dahil ang computation po natin, sa 1.35, sobra-sobra po ang siningil nila sa ating mga kababayan. And it's just right and proper that we have to give it back to the Filipino people, doon sa mga Meralco consumers. At nakakalungkot, no? Dahil nga po, sa loob po ng maraming taon, as a matter of fact, ay 2016 pa ho yan, nung sinimulan natin ng 2019. Ano nung taon na po ngayon, pero wala pa rin po nagbabago. At I think, no? We need to invite yung mga public official dito para, ngayon, bakit ganun yung mga desisyon nila? At makikita po natin ang dahilan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sino po ba talaga nagsasuggest na ibaba ang cost per kilowatt? Ito po bang Meralco o ito pong ERC? Hindi po. Ang Meralco po, sila po humihingi, nag-a-apply po yan. Nagkakaroon po yan ng application for reset. At pagkatapos po, ang ERC, sila po ay magko-conduct ng isang tinatawag na what do you call this? Regulatory period, no? Nag-conduct po sila ng malawakang computation para po makuha yung tinatawag na weighted average cost of capital na kung saan, yun yung kita noong distribution company. Malawakan pa to, masyado pong masalimuot.
Kasama dito yung mga regulatory asset base, mga tinatawag po mga nominal, tapos mga tinatawag actual WACC, saka yung vanilla WACC, mga ganun po. Medyo technical na yon na ayoko na pong banggitin. Pero sila po ang nagde-determine, ang ERC. At kapag na-determine po nila, yung pong tinatawag nating weighted average cost of capital, yung po yung i-apply ngayon ng Meralco. So in other words, nag-a-apply ang Meralco para bigyan sila ng tamang taripa at ang ERC po ang may responsibilidad doon sa tamang taripang ibibigay sa ating mga kababayan. Now, kung meron pong over-collection or error doon sa ginawang computation, it is just right and proper for the ERC to correct their own error. Mandated po yan doon sa tinatawag po nating RDWR o yung Rules on Distribution Wheeling Rates na kung saan nakabanggit dyan sa article, I forgot the number of the article, na sinasabi po nila na kapag nagkaroon ng error sa collection na binigay sa taong bayan, it is mandated to the ERC to correct their own mistakes. And as a matter of fact, Mr. Speaker, kinorek nila ang kanilang mga mistake noong 2022. Months bago bumaba si Chairwoman Agnes de Banadera. Pero ang ginawa nilang correction, hindi po computation. Ang ginawa po nila is true up something, true up na kung saan sinasabi lang po nila, i-consider na nating lapse yan. I-consider na nating tapos na yan. At ang gawin na lang natin, kunin na lang natin yung taripa nung nakaraang regulatory period, na third regulatory period, i-apply na lang natin sa fourth regulatory period. Kung ano yung nagawang computation nung third regulatory period, na mali ang computation, i-apply na lang sa fourth, i-apply na lang sa fifth. In other words, Mr. Speaker, apply na lang sila ng apply. Consider na nating lapse, apply na lang natin yung 1 peso and 35 cents. Huwag nating baguhin ang 1 peso and 35 cents. Bakit? Yan ang katanungan mula ng 2019 hanggang ngayon. Yan pa rin ang katanungan natin ngayon. So, Mr. Speaker, ang gusto ko lang malaman, meron bang kinikita ang ERC dito sa ganitong kondisyon? Kinikitang ano po, Mr. Speaker? Pero bang kinikitang pera ang ERC dito sa ganitong kondisyon? Ito po yung taripa ng binabayad na kuryente ng ating mga taong bayan doon sa pagdidistribute ng kuryente galing sa transmission. From generation power plant, nagbabayad tayo doon, yung magkano yung kuryente, itatransmit yung kuryente, magbabayad din tayo doon, 0.80 cents. Tapos dadalhin sa distribution na company, sila naman ang magdidistribute sa atin ng kuryente. Yun ang binabayaran po natin, yung 1 peso and 35 kilowatt per hour na distribution rate ng Meralco. Pero yung kanilang rate na yon sobra. Therefore, Mr. Speaker, meron ding malaking accountability ang Meralco dito. Pag pinag-uusapan po yung distribution na yan ng per kilowatt cost. Alam mo, Mr. Speaker, ilang beses po natin naimbitahan ng Meralco dito. Sa Committee on Energy, we always invited the Meralco. Ang lagi nilang tinutulo ang ERC, which is the right thing to do because the determination of the tariff that will be charged to the people is basically being handled by the ERC. Magaling Magaling po talaga. Kumbaga parang ERC ang nagbigay ng na elapsed period na yan Ay ERC ang hindi nag-compute So, ang tagal na natin nakikipaglaban dito, Mr. Speaker, and I hope our Filipino people will understand in the simplest manner bakit 135 mula noong 2012 hanggang ngayon ayaw nilang baguhin. Ang sasabihin nila, sagot nila dyan, I'm pretty sure. Hindi naman po 1 peso and 35. Ang naaprubahan po dyan, ang siningil namin is 1 peso and 44 cents. Tama, 1.44. Tapos nakita na may mali, kaya ginawang 1.38. May nakita na naman, sobrang naman, ginawa nilang 1.35. Ganun po ang istorya niya. Napakahabang technical issues that I wanted to explain to our people. But of course, Mr. Speaker, hindi po ganun kadali maintindihan ito. But ang pinaka-importante, ang pinaka-buod, point 1, point 2, 5 cents is very important. This equate to billions of money being collected to our Filipino people. Sobrang billion na po ang kinolekta ng Meralco dahil po dito sa sobrang singil
mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. We need to find out the culpability of these public officials. Yeah, Mr. Speaker, pagka minsan kasi pag commission, tulad po ng PhilHealth, no? Ayos lang pagkakaiba yan na wala silang pakialam sa ating mga kababayan na naghihirap, no? Sapagkat ngayon po sa ating panahon milyon-milyon pa rin ating mga kababayan na naghihirap at kinakailangan tulungan natin. I think that is one of the things that this commission should realize. They should not only think of any technicality or professional decision, but they should always think of the need of the many of our people na nahihirapan po sila na magbayad ng kuryente. Kaya ako po, tulad ng binanggit ni Congressman Dan Fernandez, nagbigay siya ng motion na imbestigahan po ito sa Committee on Public Accounts. Ako po ay nagse-second demotion po ako dito at palagay ko po ay kinakailang i-fast track na ang investigasyon na ito, Mr. Speaker, because this concerns the plight of the ordinary Filipino people. Ito po ang dapat nating tingnan. Magandang hapon po. Maraming salamat, Mr. Speaker, sa pagkakataon. Maraming salamat, Your Honor, for giving me the chance to interpolate. Thank you so much. Maraming salamat po.